Good morning guys! Ang sarap ng tulog ko kagabi kasi sobrang pagod na pagod ako and hilong-hilo. And ayan, maglalakad tayo ngayon at itutour ko kayo dito sa San Malo. So ayan, ikot tayo ngayon dito. Alam nyo guys, itong San Malo, isa to sa mga dream destination ko. Lalo na nung napanood ko yung mini-series sa Netflix na All the Lights We Cannot See. Kasi dito yung location noon and maganda yung series na yun guys, panoorin ninyo. And ayan ang ganda nga naman dito in fairness. So ito na nga guys, itutour ko kayo ngayon dito sa may San Malo. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ay bahagi ng France at malapit lang to sa Guernsey. 2 hours away lang siya via ferry. Itong pupuntahan natin ay itong Intramuros nila. So Intramuros ibig sabihin within the walls, kaya ayan napapalibutan siya ng mararaming stone walls. At yan ay ginawa ng centuries ago pa, o diba sobrang tagal na. Ang ganda ng pagkakagawa niya, alam niyo yung parang bumalik ka sa nakaraan. Pero alam nyo ba, nung World War II ay isa ito sa mga binomba at halos lahat ng building dyan ay gumuho at nasira. Kaya ang ginawa nila ay nirebuild nila yung mga building kung paano siya at kung ano ang itsura noon. Kaya ayan, kitang-kita nyo naman na preserve talaga nila yung medieval look niya, di ba? Habang naglalakad at nag-iikot ako dyan, grabe, sobra akong na-amaze. Sobrang ganda kasi ng pagkakagawa ng Intramuros nila eh. Tapos umaga pala yan kaya wala pa masyadong tao. Isa sa mga napansin ko dito, makikitid talaga yung mga streets nila. Pero ganyan daw talaga yung design niyan para daw sa protection nila noon. Sobrang ganda talaga ng mga bahay at mga building dito. Very European yung vibe. Ito nga pala yung isa sa mga simbahan sa loob ng Intramuros. Ang tawag dyan ay St. Malo Cathedral at dedicated yan para kay St. Vincent of Saragossa. Sobrang ganda ng loob niyan, pero katulad ng ibang mga building, nasira din yan ng World War II and rebuild lang ulit nila yan. Sobrang sarap maglakad dito sa loob ng Intramuros. Napansin ko lang, sobrang daming shop dito. Pwede kang mag-shopping kung gusto mo at marami din silang mga restaurants at bakery. At promise guys, lahat ng kinainan ko dito sobrang sarap. Ganon talaga siguro dito sa France, no? Halos lahat ng mga pagkain nila masasarap, lalo na kapag pastries. Anyway, kung pupunta pala kayo dito, make sure lang na maganda yung suot ninyo na sapatos kasi puro lakad. Tapos yung best time to visit daw ito is summer. Pero dahil malapit na mag-expire yung aking visa, pinuntahan ko na siya and buti na lang maganda yung panahon ngayon kahit medyo malamig. Isa sa napansin ko dito, marami silang mga souvenir shops. Kaya kung mahilig po kayo mag-uwi ng pasalubong, marami kayong pagpipilian dito. By the way, alam nyo ba na ang San Malo ay tinatawag din na Pirate City? Yes, mga pirata po ang mga tao dito noong unang panahon. Pero yung pagpapirate nila, ang tawag nila doon is yung corsairs. Ibig sabihin, legal yung kanilang pagpipirata. Allowed ng government at ng hari nila noon na pwede silang mag-loot or magnakaw ng mga yaman galing sa mga barko ng kalaban. At dahil dito, yumaman talaga sila at ayan ang naging itsura. Ang ganda naman talaga ng San Malo at lalo na itong Intramuros. Marami ring taong bumibisita dito kaya ayan pagdating ng hapon, sobrang daming tao. So ayun po, hanggang dito na lang po muna tayo sa San Malo. Sobrang daming kwento ng lugar na to. At feeling ko hindi rin sapat ng isang araw para ma-explore ang lahat. Pero sobrang worth it siyang puntahan. So dito na po natatapos ang ating vlog. See you again guys sa next adventure natin.